Hello everyone! Welcome po. Minsan pa dito yan sa ating Bible Study Online at masaya po ako makasama kayo. Yes, this is Solution with Laverne Ducot at ako nga po inyong kasama. And my name is Laverne Ducot. Kayo po ay aking sasamahan at pagsasaluhan po natin ang mayamang salita ng Panginoon. Ngayong ikalawang araw sa buwan ng Setyembre taong 2025. Yan. Maraming salamat sa mga awiting atin na pakinggan na nagbukas sa atin para tayo po ay magsimula ng mamasko. Kaya mula po dito sa aming studio, kami po ay namamasko sa inyo. Of course, napakinggan po natin ang mga awiting tuloy na tuloy ang Pasko mula sa panulat ni Mr. Andre Dionisio na nagatid sa atin sa oras na 33 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. And of course, yung first song natin ay inawit sa atin ni Mr. Bong Aquino, ang awiting Basta Pasko. Yan po ay mula sa Basta Pasko album na talaga namang pinapaalalahanan tayo. Basta Pasko, napakasaya po ng ating mga buhay-buhay dahil patuloy pong ipinapaalala sa atin ang pagsilang na ating tagapagligtas. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And speaking of ating Panginoong Hesukristo, dito po sa ating programa, sa kanya po umiikot ating mga pag-uusapan at pag-aaralan. Kaya naman, samahan niyo po ako dahil maganda pong ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay ikalawang bahagi sa ating pag-aaral sa usapin ng pagpapala na atin pong sinimulan last Tuesday. At ito po ay ating susundan at sususugan ng mayayamang kapahayagan mula mismo sa salita ng Panginoon. But before we move on, gusto ko munang batiin lahat na ating mga kababayan. Yes, ikaw na nanonood ngayon, bagaman kayo po ay marahil nasa ibayong dagat. Maraming salamat dahil hindi po dahilan na iba po yung time zone ninyo. Marahil kayo po ay nasa inyong kinalalagyan na madaling araw. Maraming salamat po dahil sinasamahan niyo pa rin po ako ngayong araw na ito. And of course, binabati natin lahat na ating mga kababayan saan mang panig ng daigdig sa mapagpalang umaga, tanghali at gabi. At dahil dito naman po sa ating bansa, tayo po ay sumasa inyo every Tuesday night at 7:30. And isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At binabati natin lahat na ating mga kababayan. Kumusta po kayo? Saan man po kayong bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, and of course Mindanao. Maraming salamat po for joining us tonight. At kung kayo po ay naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, please paki-share yung ating broadcast, inyong mga kaibigan, kakilala at lalo tigit sa inyong mga kapamilya nang sa gayon ay sila rin po ay maunawaan ang mga pagpapala kung bakit mayroong Kapaskuhan na atin pong isa-celebrate in a matter of ilang buwan na lamang po kasi ngayon September, October, November, December. In just about 3 months ay sasapit na pong Kapaskuhan. At sa kanya po iikot sa ating Panginoon Hesukristo ang ating mga pag-uusapan. Siyempre pa, dito lang yan sa iyong programa, and this is our Bible Study Online, Solution with Laverne Ducot. At binabati po natin lahat na ating mga kaibigan, sila Sister Presi Bernardo, mapagpalang gabi po sa ating lahat. At sa mga kaibigan natin, of course, sila Brother Fidel Gabiola, maraming salamat po for joining us tonight. Ngayon din ang mga kaibigan po natin sa Taytay. Salamat mga kapatid, and we are so excited to see you on the second Sunday of September. Kasi September na nga po ngayon. Sa mga nasasanay, mga pumipirma po sa mga cheque, it's already September. Baka po masanay kayo sa August. September po. Good evening din po sa inyo, si Nanay Carmelita Mendoza Henoras. Maraming salamat po for joining us tonight. And of course, binabati rin natin sila Sister Gigi Cristobal Mendoza. Magandang gabi rin po sa inyo. At ganyan din kay Ate Jackie. Pinagpalang gabi. Ganyan din sa iyo, Ate Jackie. And of course, kay Kuya Makoy. Meron bang gig ngayon si Kuya Makoy? Yun. Hindi ko alam bakit tumutunog Kung saan ko siya pipindutin. Bakit may tunog? At sa mga nanonood po sa atin online, thank you po for joining us tonight. Yes, maganda po ating mga pag-uusapan sa gabing ito at dalayan ko po na pagpala po kayo at binabati natin si Sister Lori Amistad. Blessed evening po sa lahat. Yan, ang pagbati niya. And binabati rin natin, parang nakita ko kanina si Ate Ellen Yun, si Ate Maria Ellen Mateo Lucito. Good evening po sa inyo. At sa lahat ng mga kapatiran natin dyan sa Taytay. Nga lang. Paayos ko lang kasi para hindi na tumutunog. And of course, binabati natin si Brother
Ricky, salamat po for joining us tonight. Si Brother Jason, sino pa ba? Sila Brother Alan, si Brother Ruel, sila Brother Bear. Maraming salamat po for sa kanilang mga may bahay. Thank you po for joining us tonight. Si Brother Ewat Manalastas. Salamat po. Lagi natin silang kasama sa ating Bible study. Dito yan sa Solution with Laverne Duhot. And of course, si Pastor Willie Tionson Laigo. Magandang gabi po sa inyo. Mula sa Nueva Vizcaya. And binabati rin natin si Sister Jonah de la Cruz Velasquez mula sa San Miguel, Bulacan. Aba, tiga San Miguel, Bulacan din po ako yung aking father. So, kumusta na po dyan? Hindi na po ba bumabaha sa San Miguel, Bulacan? Nakakalungkot, ano? Na sa mahabang panahon ay biktima ang mga kababayan natin sa San Miguel, Bulacan. Sana po ay hindi na sila binabaha ngayon. Of course, mula Bulacan, tungo tayo sa Batangas. Hello po kay Sister Lilian Macaraeg. Blessed evening din po sa inyo. And, walang gig ngayon si Kuya Makoy, pahinga daw po. Ayan. And of course, hello kay Nanay Carmelita Hanoras at sa mga kaibigan pa rin po ngayon natin. So, please po paki-share yung ating broadcast. Ang ganda ng pag-uusapan natin. So, all about blessings. At simulan na po natin ang pag-aaral. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programa. At ang atin pong pag-uusapan ay sisimulan natin sa isang question as usual. So, this is our question for tonight. Sa mga nanonood at sa mga katutune in, welcome po sa Solution with Laverne Duhot. Simulan na po natin. At ang ating question na inyo pong sasagutin at mamaya po ibibigay ko sa inyo ang sagot is this: why some Christians struggle believing that they are already blessed? Ulitin po natin, why some Christians struggle believing that they are already blessed? Bakit po kaya may mga ilang mga mananampalataya na tila nahihirapan po sila o nag-i-struggle po sila na paniwalaan na sila po ay sadyang pinagpala na? So, alamin natin ang sagot. Now, to start with this study, ay gusto ko pong ipaalala sa inyo na pag sinasabi nating blessing or pagpapala sa Tagalog, I'm not just referring to finances or money. Kasi pangkaraniwan, pag sinasabi natin ng blessing, yung iba allergic. Ayaw nila ng pera, pero yung iba gumagawa ng mga bagay-bagay, ng mga pambubudol, para magkapera. Pero meron pong magandang pamamaraan ng Diyos. Tayo po'y pinagpala na kasama po ang pera. Pero I would say this to start with our conversation. Yung pong pera ay nasa huling listahan po ng Panginoon. Pero I firmly believe that even po yung pera or finances po ay kasama sa mga binayaran ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pinagdusahan niya po ito. Meron po mga sacrifices ng Panginoon para tayo po ay makaalwa sa buhay. It's found in 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Pero pag pinag-usapan natin ang pagpapala, hindi lamang po natin pinag-uusapan ng pera-pera lang. Kasama ang pera, pero I believe na sa list po ito sa mga listahan. Pero kasama ito. Okay? So pag sinabi nating pagpapala or blessing, number 1 po sa pagpapalang tinamasa natin bilang mga mananampalataya, of course, it's our salvation. Salvation, yung ating pong kaligtasan. At ang ating pong salvation ay pagyamanin natin. Pag sinabi nating salvation, ay napakalawak po ng scope na ito. Now, let me give you first Romans chapter 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, sabi ni Apostle Pablo. Why? For it is the power of God unto salvation for everyone who believes. For the Jew first and also for the Greek. Pag sinabing Greek dito, for the Gentiles. Now, ang ganda ng talatang ito, sabi ni Apostle Pablo, hindi ko ikinahihiya. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo. Why? For it is the power. For it's because it is the power of God unto salvation. So, yung ebanghelyo po, tayo po mga nakapakinig at nananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, ito po ang naging kapangyarihan para tayo po ay maranasan natin ang nananaganang kaligtasan na hatid sa atin ng Diyos pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. So, salvation. Now, ano po yung nakapaloob sa word na salvation? Napakayaman po ng salitang ito. And once again, pag pinag-usapan natin ng blessings, nasa dulo yung pera. Ang pinakamatinding blessing na nakamit po natin bilang mananampalataya, the number 1 blessing ay salvation. And of course, pag tinignan natin yung word na salvation, in Hebrew, that's Yeshua. So, sino po yung ating salvation?
si Yeshua, and Yeshua is Jesus Himself. Praise God. Sabi nga po ng Psalm 91 verse 16, for with long life, paano natin makakamit yung long life? Dapat natin i-focus ang ating mga mata unto God's salvation. Amen. And that is Jesus, Yeshua in Hebrew. Now, sa wikang Griego naman, yung word po na salvation, going back to Romans chapter 1 verse 16, take note of this verse. Yung pong word dito na salvation, in Greek, it's soteria. Ano ibig sabihin ng soteria? Ang ganda po ng scope ng soteria or salvation. Of course, number 1 dyan, salvation, deliverance, preservation, and safety. Now, isa-isayin po natin, i-breakdown po natin yung mga kahulugan ng mga salita aking binanggit. Number 1, salvation. Pag sinabing salvation is to be saved from hell. Pero hindi po natatapos doon. Also, from a broken relationship with God and from the curses that plague mankind as a result of Adam's fall in the Garden of Eden. So that's salvation. Ikalawa, deliverance. Ibigay po natin yung definition nito. At para ma-appreciate po natin yung scope ng salvation na ating po natanggap na nang simula po ng ating tinanggap ang Panginoong Hesukristo. Being set free from danger, peril, or a negative condition. So that's deliverance. Preservation. The act of being kept safe from harm or harm's way. So kasama rin po yung preservation or physical deliverance. Kasama rin po dito. So tayo po iniingatan din ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay. And of course, kasama rin po yung safety. Safety meaning a state of being secure or protected. At susunod na rin po natin yung health. Kalusugan refers to good bodily health or recovery. So mula po sa mga definition ito from the Greek word soteria, napakalawak po ng scope ng salvation ay nilaan sa atin ng Panginoon. So makita natin, hindi lang tayo sinave ng Panginoon spiritually speaking, but also physically, and kasama rin po yung ating soul, yung ating kaluluwa. Ganun po kalaki, kalawak ang scope ng ating kaligtasan. So ulitin ko ang scope po ng kaligtasan na ating nakamit mula po na tinanggap natin ng Panginoong Hesukristo. Of course, siya po yung salvation. In Hebrew, Yeshua, and in Greek ay soteria. Hindi lamang po tayo na-save sa ating espiritu. Kasama po yung ating mga kaluluwa, and of course, yung ating po mga katawan. Ganun po kalawak ang sakop ng kaligtasan na inilaan sa atin ng Panginoong Hesukristo. And I've got good news for you. Ito po mga pagpapalang itong ating pinag-uusapan ay inilaan na sa inyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko po lahat po ng mga pagpapalang ito sa inyong espiritu, sa inyong kaluluwa, and even po sa ating mga katawan ay inilaan na po sa atin ng Panginoong Diyos pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, bibigyan ko po kayo ng ilan sa mga verses at mamaya po ay pag-uusapan natin ang isa sa mga verse dito at pagyayamanin natin. Let me give you first Ephesians chapter 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Next, Luke chapter 15, verse 31. And he said to him, yung he dito, the father of the prodigal son, yung ikalawang prodigal son dito. And I believe it's a type of us. Son, you are always with me and all that I have is yours. Wow! So sabi ng Panginoong Diyos sa atin, kasi yung Father dito, it represents our Abba in heaven. Yung him dito tayo, mga prodigal son. Lahat ng meron ako, it belongs to you. Amen. Sundan po natin. Ano pong basis natin? And that's why yung ating episode for tonight, it's entitled The Basis of Our Blessings. John 19:30. Ito yung ating verse mula po doon sa ating episode title. So when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." And bowing His head, He gave up His spirit. So yung basis na ating mga blessing na tinatanggap mula sa Panginoong Diyos, it's all because of the finished work of Christ on the cross. So these blessings were made possible through the finished work of Christ on the cross. So these verses are proof of God's blessings and promises na tinanggap po natin. Now, pag tinanggap natin, ibig sabihin, the good news is ibinigay na, inilaan na po sa atin ng Diyos. Amen. At dahil po, ang mga blessings na to ay nakamit natin through the finished work of Christ on the cross. Dahil tayo po, through the finished work of Christ on the cross, ay isinatabi na po niya, tinapos na yung lumang kasunduan ng kautusan. At tayo po ngayon ay nakatayo na at tini-enjoy po natin yung new covenant of pure grace. Amen. Now, if you have noticed,
lahat po ng mga binasa natin ay it's in the past tense. Ibig sabihin, nangyari na po ang mga bagay na ito. Nangyari na, naibigay na, naisakatuparan na ng ating Panginoon Hesukristo. Now, let's go back to Ephesians 1 verse 3 para pagyamanin po natin yung talatang ito. Now, once again, basahin po natin. Blessed be the Father and God of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So once again, as I've said kanina, naibigay na, nailaan na ng Diyos sa atin. Now take note of the word blessed. Who has blessed? Now, malino po yung word na ito, it's in the past tense. Ibig sabihin, pinagpala na po tayo. Hindi tayo pagpapalain pa lang. Now, pangharaniwan, whenever we pray, Lord, pagpalain niyo po ako. Actually, mali pong gesture yun eh. Dapat po ang ating panalangin ay laging ganito. Lord, maraming salamat that you have blessed me. Kasi yung blessed dito, it's in past tense already. So, ibig sabihin, pinagpala na po tayo, hindi ka pagpapalain pa lang ng Panginoon. Yun po yung masamang isipan ng maraming tao eh. Kaya yung ibang mga tao, nagnanakaw, nangungurap, nangi-scam, kasi akala nila, hindi sila pinagpapala ng Diyos. Sa totoo lang, ang dami nating pagpapala sa mundo. Yung hangin, hindi naman tayo nagpo-provide niya, ng Diyos pa rin. Amen. Yung pagdilat natin sa umaga, magandang pakiramdam natin, galing po sa Diyos ang pagpapalang yan. Yung iba, akala nila, they have to do more things they have to do more para pagpalain sila ng Panginoon. Nadadamay tuloy yung ibang mga mananampalataya, gumagawa ng mga bagay-bagay, pagod na pagod sila, kasi alam nila na pagpapalain pa lang sila. Pero the truth is, pinagpala na po tayo ng Panginoon. Kaya yung ibang mga tao po ay talagang pagod na pagod, gumagawa sila ng mga bagay-bagay. Hindi nila naintindihan that God already blessed them. Ano po yung basis natin? Because of what Jesus did on the cross. So, tingnan natin uli Ephesians 1 verse 3. Who has blessed us? So, mula po dito, muli po ay inilaan na po sa atin ng Diyos, ibinigay na po sa atin ng Diyos ang kanyang mga pagpapala. At ang basis po, through the finished work of Christ on the cross. Now, the question is, saan? Where? Nabasahin po natin muli yung talatang ito, Ephesians 1 verse 3. Who has blessed us with every spiritual blessing, take note, with every spiritual blessing, where? In the heavenly places in Christ. Amen. Meaning na ibigay na pong lahat na ito sa ating born again spirit in the spiritual realm. So ikaw na tumanggap sa Panginoon Hesukristo, kinilala mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, lahat po ng pagpapala, ito pang pagpapala ito dapat kilalanin natin bilang biyaya. Ibig sabihin, wala tayong iniambag. Ang ginawa lang natin, naniwala at tinanggap. So lahat po ng ito ay sadyang iniimbak na ng Diyos sa ating born again spirit. Nailaan na, naibigay na ang kanyang mga pagpapala. Now, kinailangan na lamang po itong maranasan kung kayo po isa sa mga nagtatanong, Laverne, hindi ko nararamdaman, hindi ko maranasan sa aking physical na buhay. Na paano po natin mararanasan itong mga iniimbak na, inilagay na, at ibinigay na ng Diyos ang kanyang mga pagpapala bilang biyaya kasi wala tayong iniambag eh. Ito po, inilagay niya lahat sa ating mga espiritu, sa ating born-again spirit nung tayo po ay kumilala sa Panginoon Hesukristo at tinanggap siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Now, para maranasan po ito sa tinatawag na physical realm o physical na mundo, kailangan po munang ito ay tumagos sa inyong mga kaluluwa. Paano tatagos ito, Pastor? Dapat po paniwalaan natin ang mga katotohanan na lahat ng mga pagpapalang inilaan ng Diyos sa ating espiritu, maunawaan po natin at ito po ay tumagos sa ating mga kaluluwa sa pamagitan po ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. So dapat po, inaalam natin yung ating pinapakinggan sa inyong mga local church, ito ba ay tumutukoy at patungkol sa tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon? Kasi baka po mga motivational talk lang yan o mga inspirational talks. Hindi po yan gospel. It should be the gospel of Jesus Christ. Ano naman, Pastor, yung gospel of Jesus Christ? It's all about Jesus and His finished work on the cross. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Sabi ni Apostol Pablo, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." Now, kapag kayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon, sabi ng Romans 10, chapter 10, verse 17, nananagana po ang ating pananampalataya. So pag nananagana ating pananampalataya, dahil tama po ang inyong pinapakinggan, ibig sabihin, yung po mga inimbak na ng Diyos sa inyong spirito ay tumatagos na, nararanasan na, nagkakaroon na po ng kapahayagan sa ating mga kaluluwa. Kaya po, apektado na ang inyong mga kaluluwa.
nagiging malusog na po ang inyong isipan, gayon din po ang inyong damdamin at kalooban. At kapag ito po ay nagkaroon ng tinatawag na kapahayagan o manifestation or revelation sa inyong mga kaluluwa, tumatagos na po ito, nangyayari na po at nararanasan na ang mga bagay na inimbak na ng Diyos sa pagpapala sa inyong espiritu sa physical realm o sa physical na mundo. At ito po ay magkakaroon ng manifestation or revelation sa inyong mga physical body. Nagiging malusog po kayo, palangiti kayo, at punong-puno ng buhay ang inyong mga katawan. Amen and amen. So, ito po yung dapat nating nauunawaan. Kaya po importante nagkakaroon tayo ng Bible study. Pero ang pangkaraniwan pong paniniwala ng karamihan sa ating mga kapatiran, yung mga pagpapala daw po na binabanggit ng Ephesians 1:3 na who was blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, ito raw po ay mararanasan kapag sila ay sumakabilang buhay na. So iniintay pa po nila yung kamatayan para maranasan na nila pagdating sa langit na lahat ay binigay na ng Diyos sa kanila in the heavenly places in Christ Jesus. Well, actually, hindi po yun ang sinasabi ng talata. Now, let's go back to Ephesians 1 verse 3. Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Amen. Ang good news po talaga, yung mga pagpapalang ito ay mararanasan na po natin sa ating kasalukuyang panahon in the physical realm. Dahil ang atin pong basis, namatay po ang Panginoong Hesukristo physically. Hindi po siya namatay spiritually. Hindi po. He died physically. Para maranasan din po natin yung mga blessings, hindi lang po sa spiritual. Now, kailangan mo paniwalaan ito sa iyong kaluluwa. Tumagos. Nang sa gayon, maranasan din po natin yung kanyang physical death sa ating physical realm o sa physical world. Amen and amen. At ito po ay talaga namang bibigyan po natin ng pansin. Bakit kailangan pang mamatay ng Panginoon o maranasan po niya yung tinatawag na physical death? So, ibig sabihin, meron po itong may physical significance din po at iisa-isahin po natin ito sa mga ilang tanong at bibigyan ko din po kayo ng mga tugon kada tanong. So, simulan natin. Question number 1. Bakit kailangan pang physical na pumatak ng pawis ng Panginoong Hesukristo doon sa Garden of Gethsemane? Physical na pawis po ito na tila naging malalaking patak ng dugo sa lupa. So, bakit kailangan pa pong pumatak ng physical na pawis ng Panginoon na naging tila malalaking patak ng dugo sa physical na lupa? Anong significance sa ito? So ngayon pag-uusapan natin, ano yung mga basis kung bakit tayo po ay talagang confident tayo na tayo po ay blessed na. Ano yung basis pag-uusapan natin? Amen? So simulan natin sa question ito. So ano yung significance? Bakit physically pumatak yung pawis ng Panginoon? Sa lupa, physical din po yung lupa, na naging tila malalaking patak ng dugo. Anong significance nun? Mababasa po natin ito sa Luke 22 verse 44. And being in agony, Jesus prayed more earnestly. Then, he sweat. Yung sweat po dito, pawis, ay physical sweat po ito. Hindi ito spiritual sweat. Then, his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Pumatak po yung kanyang physical na pawis. Gaya ng pawis natin, na tila malalaking patak ng dugo sa physical na lupa. Now, ano pong significance nun? Ito yung answer natin sa question number 1. Para po tubusin po tayo mga mananampalataya physically, kasi di ba nung nagkasala po si Adan, Romans chapter 5 verse 12, Genesis chapter 3 verse 17, sila po ay hindi sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos, kinain po nila yung ipinagbabawal na bunga mula sa ipinagbabawal na punong kahoy, at dahil doon, ang lupain po ay naging nasa ilalim ng sumpa. So kinailangan po ng Panginoong Hesukristo na pumatak yung kanyang physical na pawis na tila naging malalaking patak na dugo sa physical na lupa para, ito yung maganda, tubusin po ang lupain sa sumpa at tubusin din po tayo mula sa sumpa ng pahirapang paghahanap buhay sa mundong ito or tinatawag na hard labor. Wow! Kaya po tayong mga mananampalataya, kapag naintindihan natin na kapag kayo po yung nagtatrabaho, dapat hindi kayo nag-struggle. Ini-enjoy lang natin ating mga trabaho. Bakit? Kasi tinubos na rin po yung ating lupain. Yung lupa na dating isinumpa, nasa ilalim ng sumpa dahil sa kasalanan ni Adan, paano pong itinubos ito ng Panginoong Hesukristo? Ang katubusan po ay nangyari sa isang hardin din, sa Garden of
Garden of Gethsemane, I should say. Yung kasalanan nangyari sa Garden of Eden. Tingnan niyo po, napakahusay ng Diyos. Ang kasalanan ni Adan nangyari dun sa Garden of Eden. Ang pagtubos ng Panginoon nangyari din sa isang garden pa, sa Garden of Gethsemane, kung saan doon po pumatak yung kanyang pawis, physical na pawis, at naging malalaking patak ng dugo para tubusin yung lupa na sa ilalim ng sumpa para tayo po ay ma-redeem na mula sa hard labor. Praise God. So that's number 1, mga kaibigan. Now, once again, let me give you Luke 22 verse 44. And being in agony, Jesus prayed more earnestly. Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. So that's number 1. Number 2 question, bakit naman kinailangan pang physical na ibitin ng Panginoong Jesus? Diba, isinampay po siya. Ibinitin siya doon sa krus ng Kalbaryo, samantalang kinailangan lamang po na dugo niya para sa ating katubusan mula sa ating mga kasalanan. Now, anong significance? Kasi di ba pwede na lang saksakin ng Panginoon para tumigis ang dugo? Kasi ang pambayad sa ating mga kasalanan ay dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Pero bakit nilayon at hinayaan po ng Diyos na ang kanyang bugtong na anak ay maisampay o ibitin pa sa krus ng Kalbaryo? So, dalawang bagay po ang dapat nating maintindihan dito. At wala pong insignificant detail sa Biblia. Lahat po ng ginawa ng Diyos sa kanyang bugtong na anak ay may significance po para sa ating mga tao. Meron po itong mga benepisyo para sa ating mga nanampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. So, anong dahilan? Bakit kinailangan pang ibitin ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? Number 1, ginawa po niya ito, hinayaan po niya ang kanyang bugtong na anak na maibitin sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay matubos sa sumpa ng kautusan. Now, bakit may sumpa ang kautusan? Kasi po sinasabi ng Biblia, kapag hindi po ninyo na isagawa, na fulfill 100% ang kautusan, may kaakibat po ito na sumpa. Now, Galatians, dito muna tayo, kuya, unahin natin yung Deuteronomy 11 verse 28. Para ipakita natin yung mga repercussions o yung consequences pag hindi nakatupad sa kautusan ng isang tao. Kasi maraming tao sa ngayon, bagaman hindi mga Hudyo, isinasailalim ang sarili nila sa kautusan. Now, kapag hindi nyo po natupad ang kautusan, sabi ng Deuteronomy 11:28a, and the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. At ito po ay sinususugan din at sinasangayunan ng James chapter 2 verse 10. For whoever keeps the whole law but stumbles in one point, he has become guilty of breaking all of it. So, kung bakit po kinailangan pong ibitin ang ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran po niya at tayo po itubusin sa sumpa ng kautusan. Amen? That's good news. Galatians chapter 3 verse 13. For Christ has redeemed us from the curse of the law. Paano? Having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. So kaya pala, kinailangan pong ibitin siya doon sa krus ng Kalbaryo para tayo po imatubos sa sumpa ng kautusan. That's number 1. Ikalawang dahilan, bakit po kinakailangan po niyang ilagay doon sa krus ng Kalbaryo? Ibitin sa krus ng Kalbaryo. This is the second reason. Galatians chapter 3 verse 14. Para po lahat ng mga pagpapala kay Amang Abraham ay mapa sa atin din bilang mga hentil. Let me give you this verse. In order that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might also come to the Gentiles like us, tayo mga hindi Hudyo, so that we would all receive the realization of the promise of the Holy Spirit through faith. Amen. Praise God. So nasagot na natin question number 2. Question number 3 na tayo. Bakit kinailangan pang pagpustahan ng mga Romanong sundalo ang saplot ng Panginoong Jesus noong nakapako siya sa krus? Wow. Anong significance noon? Now, sa mga tao pong hindi naniniwala, nakasama po sa blessing ang finances. At naisin po ng Diyos sa tayo po ay hindi nagdurusa at naghihirap sa buhay na ito. Bagaman may mga pagkakataon nararanasan natin yun. Dahil sa ating hindi pag-iimpok, dahil sa ating hindi pagpaplano sa ating paggastos, dahil po sa walang kapararahang paggasta at hindi tayo nakakaipon. Kaya may mga pagkakataon tayo nagdurusa. Pero in reality, hindi po kalooban ng Diyos sa tayo po ay kinakapos talaga sa buhay. So tayo rin po may kakulangan. Now, ginawan po ng paraan ng Diyos na tayo po hindi na magdusa at maghirap sa buhay. Paano pamamaraan? Alam niyo kung bakit? Ito po ay isinagawa na po niya doon sa krus ng Kalbaryo, naging dukha ang Panginoon at pinagpustahan ng kanyang kahuli-huli ang saplot at naging hubad ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Anong significance po nito?
Ang sagot po dito, basahin muna natin pangyari in Mark chapter 15, verse 24. And they crucified Jesus and divided up his clothes among themselves, casting lots for them to see who should take what. So bagaman, ang sagot natin dito, bagaman napakayaman po na ating Panginoon Jesucristo, minabuti po niya at niloob ng Diyos na siya po ay nagpakadukha para po sa kanya karukhaan, maranasan po natin ang kaalawahan ng ating buhay at pamumuhay. Now, church, is this good news? Yes, kaya po kasama sa mga blessings ang financial blessing. Pero I believe nasa huling listahan po ito. Now, let me give you isang proof. It's found in 2 Corinthians chapter 8, verse 9. For you are recognizing more clearly the grace of our Lord Jesus Christ, His astonishing kindness, His generosity, His gracious favor, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that by His poverty you might become rich, abundantly blessed. See, church? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, bagaman siya po ay napakayaman, He became poor or dukha sa krus ng Kalbaryo para makamit po natin tayo mga nanampalataya sa Kanya ang kaaluhan ng buhay at pamumuhay sa buhay nito. So talagang hindi layunin ng Diyos na isang anak niya ay nagdurusa at naghihirap kasama po sa pera. Dahil, alam niyo po bakit pera binabanggit ko? Dahil po yung chapters 8 and 9 ng 2 Corinthians speak of finances. Kasi pagdating sa 2 Corinthians 9 verse 8, bakit tayo pinagpala ng Diyos sa larangan ng finances? Para tayo man din po ay maging pagpapala sa mga taong nangangailangan. May mga taong nagpipray, Lord, pagpalain niyo po kami sa larangan ng finances. Hindi mo alam, ikaw pala ang sagot sa kanyang panalangin. Kaya pag binasa niyo yung 2 Corinthians 9 verse 8, kung bakit tayo pinagpala ng Diyos, kung bakit kung ba't nangyari po itong pinag-uusapan natin, kung ba't po naging dukha ang Panginoon at pinagpusta ng kanyang huling saplot para maranasan natin ang kaalawahan ng buhay, para tayo po mga maaalawa ang buhay at pamumuhay ay maging pagpapala sa mga taong nangangailangan din. So, tayo po ay blessed to be a blessing. Amen. So, that's number 3. Amen and amen. So dito po, bakit naman kinailangan pong maranasan ng Panginoong Hesukristo ang physical na pambubugbog at pagpapakasakit at maranasan po niya ang mga sugat at pagkawasak ng kanyang katawan at laman bago pa man siya dalhin sa krus ng Kalbaryo. So tingnan po natin wala pa siya sa krus ng Kalbaryo, pinaghahagupit na ang Panginoon physically. Hindi po to spiritually, physically speaking. Nawasak ang kanyang katawan. Talaga namang wasak na wasak ang kanyang katawan. At naranasan po niya ang samot-saring sugat physically. Ano po ang significance nito? Ulitin ko, physical po ito. Ang sagot, sa pamagitan po ng kanyang mga latay, physically, naranasan po niya sa pamagitan ng kanyang mga sugat, physically, ay maranasan din po natin, physically, ang kalusugan sa ating mga katawan. Amen and amen. Let me give you Isaiah chapter 53, verse 5. But He was wounded for our transgressions. He was crushed for our wickedness, our sin, our injustice, our wrongdoing. The punishment required for our well-being fell on Him, and by His stripes or wounds, we are healed. Now, susugan pa po natin ang 1 Peter chapter 2, verse 24. For by His wounds, you who believe have been healed. Meron po ibang mga nagtuturo, yun daw po mga verses na tinutukoy natin, Isaiah 53 verse 5 and 1 Peter chapter 2 verse 24. Ito raw po ay spiritual healing. I beg to differ. I beg to disagree. Hindi po. Yung pong pagdurusa ng Panginoon physical. Para maranasan din po natin physically ang kagalingan sa ating mga katawan. So wala po talaga insignificant detail sa Biblia. Kaya nga po ito yung mga basis. Kung ikaw ay mananampalataya, you have to be confident that you are indeed blessed. Amen. At ang atin pong basis, because of what Jesus has accomplished at the cross. Amen. So, bigyan po natin, tingnan natin yung isa-isahin natin, and let me give you itong breakdown na ito. Christ's sacrifices and death redeemed us from, number 1, hard labor. Yung pinag-usapan natin kanina. Luke 22:44. Kung bakit po kinailangan po physically tumulo yung kanyang pawis at tila naging malalaking patak ng dugo. Ito po itumulo doon sa Garden of Gethsemane dahil doon po sa Garden of Eden, sa pagkakasala po ng unang mga tao, ay kailangan po nilang pagpawisan ang mga pagpapalang kanilang kakamtin. Pero praise God, tayo pang mga mananampalataya, niredeem na po ng Panginoong Hesukristo yung hard labor. Kaya tayo, naghahanap buhay tayo, pero hindi tayo dapat nakikibaka.
ini-enjoy natin ang mga pagpapalang inilaan na sa atin. Even po ang paghahanap buhay. Hindi po kayo naghahanap ng kamatayan o hanap patay. Tayo po yung naghahanap buhay. Kasi punong-puno ng buhay ang ating paghahanap buhay. Amen. Ikalawa, Christ's sacrifice and death redeemed us from the curse of the law. Galatians 3:13. Amen. Number 3, ay poverty. Naredeem din po tayo sa poverty. 2 Corinthians 8 verse 9. And of course, sicknesses and diseases. Isaiah 53 verse 5 and 1 Peter chapter 2 verse 24. Now, balikan na po natin yung ating question for tonight. It's found ito po sa ating screen. Why some Christians struggle believing that they are already blessed? Ito po yung ating solution. Christians who are not well informed about the scope of Jesus' finished work on the cross may lack full understanding of how His physical death provides forgiveness for sin. Ephesians 1 verse 7, redemption from hard labor. Luke chapter 2 verse 44, curse of the law, Galatians 3:13, poverty, 2 Corinthians 8 verse 9, and from sicknesses and diseases, Isaiah 53 verse 5 and 1 Peter chapter 2 verse 24. This understanding should be foundational to Christian faith, assuring believers like you and me that God has completed the necessary work for salvation, enabling a full relationship with Him through faith in Jesus and His perfect work on the cross. So, kung bakit po nagkakaroon po ng struggle ang bawat mananampalataya na hindi niya matanggap na siya ay pinagpala na, kasi mindset ng marami mananampalataya sa ngayon, akala nila pag meron silang ginawang mabuti sa Diyos o maganda sa Diyos, doon pa lang nila matatanggap ang pagpapala. Actually, kung ganyan po mindset ninyo, ang tinatanggap niyo ay gantimpala. Kasi ginagantihan ka ng pagpapala ng Diyos. Tama naman yun, meron pong gantimpala ang Diyos. Pero, ang Panginoon po, pag sinabi natin pagpapala, ito ay grace o biyaya. Wala kang ginawa, kahit na sumasablay ka, at sa totoo lang, marami tayong pagsablay, talagang tumatanggap pa rin po tayo ng biyaya sa Diyos. Ang tawag dyan ay undeserved favor, biyaya, unearned favor, or unmerited favor. Ibinigay sa iyo ng Diyos, wala kang inambag. Kahit sablay ka, dumarating pa rin po, tuloy-tuloy. Naranasan natin ng simoy ng hangin, wala ka naman binabayaran, maayos po ang ating pakiramdam. Now, marami po nagtatanong, bakit hindi ko nararanasan yung mga bagay nito? Alam niyo po yung sagot, gaya ng pinag-usapan natin last Tuesday, it's because of your unbelief. Marami tayong mga unbelief. Bakit may unbelief ako, Pastor? Ang dahilan po ay dahil hindi po ninyo napapakinggan ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Marahil po napapakinggan nyo yung mga do's and don'ts, mga motivational talk lang, mga inspirational talk. Maganda rin naman po yan, pero dapat po bilang mga mananampalataya, pinagyayaman natin ating mga kaluluwa. At alamin natin yung mga iniimbak na, inilaan na ng Diyos sa ating espiritu. Paano natin mararamdaman at maintindihan po ito? Kapag nakakapakinig po kayo ng mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pamagitan po ng pakikinig ng salita ng Panginoong Hesukristo, pinapawi po nito yung unbelief. Nawawala na yung unbelief. Ano po nangyayari? So then faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Kaya po nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Kaya po minabuti namin every week ay masamahan niyo po kami sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. So yun po ang dahilan. So the more po kayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, nakikinig, pag uma-attend kayo ng ating Bible study, or pumupunta sa inyong mga local church, dapat sabihin mo kay Pastor, dapat po totoong gospel, it should be focused on Jesus and Jesus' finished work on the cross para mapawi po yung unbelief. Amen. Now, sa ibang mga tao naman, ang tinatanong nila, Pastor, bakit ganon? Naniniwala ako na lahat ng blessing ng Diyos ay inilaan na sa aking espiritu. Now, I believe ito po yung sagot sa tanong ninyo. In a matter of time, sa season mo, darating po at mararanasan mo. Tumagos na sa inyong kaluluwa, di ba? Pinaniwalaan mo. Darating po, may panahon po ang Diyos. Dahil po ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Hindi po siya bara-barabay. Meron tayong kanya-kanyang panahon. Kung sa kapatid mo sa church, naranasan mo, nakikita mo, pinagpapala na siya sa kanyang buhay. Marami akong ganong pagkakataon. Bilang pastor, marami akong pinag-pray na tahanan, marami akong mga binless na
yung ating dinedicate na kotse. Pero sabi ko, Panginoon, meron din akong panahon na mararanasan to. So, huwag kang magmamadali. Ibig sabihin, pinagpala po ibang tao na hindi tayo dapat mainip kasi meron tayong tamang panahon. Kasi po ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Diyos ng tamang panahon. So yung panahon ng pagpapala mo para makita mo ito at maranasan mo at magkaroon po ng kapahayagan sa physical realm ay may takdang panahon. Now let me give you Philippians 4:19. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Now, have you noticed yung pong word dito na shall? Future. Amen. So future, maganda pong future natin. Maganda dito, antabayanan nyo lang po yung pagpapala nyo. Nandyan na yan. All you have to do, believe it and receive it. Nandyan na yan. Huwag po kayo may inip. Dahil gaya po na sinabi ko kanina, meron po tayong kanya-kanyang tamang panahon. Now let me give you Psalm chapter 1, verse 3. Bilang patunay po sa ating mga pinag-uusapan. He shall, yung he dito, tayo po mga mananampalataya. He shall be like a tree planted by the rivers of water. So tingnan niyo po tayo po bilang mga mananampalataya, tayo po ay planted by not just river, but rivers of water. So talaga pong hindi tayo matutuyuan. That brings forth its fruit in its season. Nakita niyo po yon? Paki-emphasize na kuya, highlight natin yung shall at saka see in its season. So may tamang panahon. Whose lip also shall not wither. Nandun na naman po yung shall. So future. And whatever he does shall prosper. Amen. So may kanya-kanya pong panahon. Huwag kayo maiinip. But first things first, you have to believe that you are already blessed. And by hearing the message of Christ, faith will come naturally. Hindi po ito sa pilitan. Kapag kayo po nananampalataya sa Panginoon, unbelief will disappear. And you have to believe, okay, yung kapatid mo, nakita mo pinagpala ngayon, hindi mo dapat mainggit. Kasi naniniwala ka, Panginoon, I believe, darating din po ang aking panahon. Amen. And believe it and receive it. Di ba? Nagiging maganda po yung ating pag-aantabay. At sa ating paghihintay, meron din po tayo natututuhan along the way. Meron pang tinuturo ang Panginoon sa atin. At makikita mo, pag dumating na yung pagpapala mo, yung mga kapatid mong nauna sa'yo, yung kanila luma na sa'yo bago pa. O di ba? Ang ganda po ng mindset natin. Amen. Amen. So along the way, habang hinintay natin yung pagpapalang paparating na, although nasa iyo na yun pero nakikita mo, Lord, meron pang tinuturo ang Panginoon sa iyo. At lalo mong na-appreciate ang kanyang biyaya. Amen and amen. At pag dumating yon, it's beyond imagination. It's beyond your expectation. Amen. Yan po ang Diyos natin na pinaglilingkuran. At maraming salamat for joining me tonight. Indeed, you are blessed. At ito po yung mga basis ng ating blessings. Dahil po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At kaibigan at kababayan, ito po mga bagay na ito ay hindi mo sadyang mauunawaan at mararanasan kung kayo po ay wala pang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Now, I would like to invite you and encourage you na tanggapin po ang paanyaya sa inyo ng Diyos. Sabi po Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. So, ganun kasimple. So, I would like to invite you today, open your mouth, atin pong i-confess. Ibig sabihin, tayo po'y makiayon, homologyo, makiayon sa ating Diyos na sabihin mo na talagang kinakailangan mo si Jesus at siya lamang ay iyong Panginoon at tagapagligtas. At kapag binuksan mo, hindi lang po ang inyong mga labi, kundi po ang inyong mga puso at paniwalaan na ating Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan, ikaw ay maliligtas. Once again, that's according to Romans chapter 10, verse 9. So magpipray po ako, buksan po ninyo inyong mga labi, pray this prayer with me, at buksan din po ang inyong mga puso. At maniwala po na buhay ang ating Panginoong Jesucristo para maranasan po ninyo isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pwede po ba yun? So let's pray. Sabihin niyo po ito sa inyong mga puso at buksan ang inyong mga labi. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili sa diyang walang kakayahan at kapangyarihan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman sa oras pong ito, Jesus, tinatanggap kita. At ako'y sumasang-ayon sa Diyos na ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay binuhay ng Ama mula sa kamatayan bilang patunay at patotoo na ako'y matuwid na sa iyong harapan, O Diyos. Salamat po, Ama, sa iyong kaloob na kaligtasan
at sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Dahil ang aking pangalan ay nakasulat na at sadyang hindi na mabubura pa sa aklat ng buhay. Amen at amen. Well, kaibigan, kung kayo po ay isa sa mga sumabay sa panalangin yan, simple lang, ano? Manampalataya po kayo po ay ligtas na. At angkinin po ninyo lahat ng mga pagpapala bilang biyaya na nakaimbak na sa inyong mga spirito, sa inyong born-again spirit. At ito po ay magmamanifest sa inyong mga physical bodies kapag ito po ay pinaniwalaan ninyo sa inyong kaluluwa. Paano pamamaraan? Tuloy-tuloy lamang po tayo makinig at mag-aral ng salita ng Panginoon. At gusto ko pa ipanalangin naman this time, ikaw kaibigan, matagal na mananampalataya, and for the longest time, ang tanong mo, Lord, bakit hindi ko nararanasan ito? And I pray na ito pong ating Bible study na ito ay nakatulong po sa inyo at naunawaan po natin na meron lamang po talagang inihahanda ang Diyos sa inyo, inaayos marahil ang inyong kaluluwa, at sa ating pong journey ay i-enjoy po natin ang journey na ito. And in due time, in its season, darating po. At ang kinin po ninyo, actually nandyan na, ang kinin po ninyo ang pangako ng Diyos na ikaw ay sadyang pinagpala na niya. And I would like to pray for you. Aba, salamat po sa kapatid na ito. At salamat po sa iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Thank you, Lord, for using this program, this Bible study online, na maunawaan po namin na sadyang kami po ay pinagpala mo ng lubos. At ang basehan po nito ay ang mga tinapos na gawa na aming Panginoong Jesus doon sa krus. At tulungan niyo rin po kami, O Diyos, na ito po mga katotohanan aming pinag-usapan na base sa iyong salita ay tumagos at paniwalaan sa aming mga kaluluwa. Nang sa gayon magkaroon po ito ng kapahayagan, hindi lang sa spiritual realm, but also in the physical realm. And we thank you, Father God. We thank you, Holy Spirit, for guiding us and for leading us in this truth. And we claim all of these things in Jesus' name. Amen and amen. Well, kaibigan, maraming salamat for joining me tonight. At ang bilis ng panahon, no? It's already 19 minutes after 8. At salamat po sa mga kaibigan natin, patuloy tayong sinasamahan. Of course, salamat po sa Panginoon dahil tuloy-tuloy rin po yung ating programa. Nasa ika-7 taon na ang ating pong programa. Nasa ika-7 season na, no? Come October, 3rd week o 2nd week? 2nd week of October or 3rd week. So, 7 taon na ang ating Bible study online. Consistent po ito sa biyaya ng Panginoon. And then, gusto lang po ipaganyaya sa inyo, please pray for us sa aming preparation. Come November 9, we'll be celebrating. Yung church naman po, Solution Grace Church, will be celebrating its 6th year anniversary. Ang buti ng Panginoon, no? Amen. And ito pong taon na ito, we're praying for a bigger church. Gusto po namin kayong kasama para makita niyo po ang paggalaw ng Diyos sa aming pong sambahan. And sa mga kaibigan natin, mga nanonood, kung kayo po ay naghahanap ng church at kayo po ay malapit lang sa Las Piñas, marami kayo po ay tiga Muntinlupa, malapit pa ba yun? Malayo-layo na rin. No? Sukat, sa Parañaque yan, o sa Baclaran, basta malapit lang kayo sa Las Piñas, sa Bacoor, sa Cavite, atin pong church ay matatagpuan sa Unit 114, CV Star Building, Tia Maria Sarao Building, Pamplona 2, Las Piñas City. So, join us every Sunday at 10 in the morning. Masaya po ang ating church service. At yes, see you every Sunday at 10 in the morning. Pero bago tayo magpaalam, yun, sabi ni Pastor Willie, darating yata siya, oh. Join us, Pastor, on November 9. November 9 yung ating, di ba, anniversary. So, ngayon pala po, amin pong pinag-aanyaya na. If you want to join us, yun. At salamat. Ayun, Taytay. Sabi ni Ate Ellen. Taytay. Sasamang Taytay. Of course, dapat nandito tayo. At sama-sama tayo sa ating celebration. Salamat din kay Sister Catherine J.B. Dizon. Sa mga kaibigan natin na malapit lang dito sa Las Piñas, you may join us sa ating celebration on November 9. Aga, no? Nag-invite na ako. And of course, maraming salamat po sa mga nakasama natin. Gusto ko makita in person si Sister Ruth Katakutan eh. Matagal na natin kasama sa ating Bible study. And Sister Ruth Katakutan, we're hoping to see you, to meet you in person soon. Salamat kay si Kuya Jason. Sabi ni Boss Jay, Kuya Abes, invited daw ba sila? Ano sasabihin natin? Of course, bro. See you on November 9. Yan.
Salamat kay Brother Jason, kay Brother Aaron Nicomedes. Binabati rin natin si Brother Fidel Gabiola. Kasama na natin every Sunday si Brother Fidel Gabiola. At salamat kay Pastor Willie dahil siya po ang nag-refer sa atin kay Brother Fidel. At ngayon, hindi lang si Brother Fidel Gabiola ang kasama natin, mismo po yung kanyang baby girl, si Ate Chi, ay kumakanta na. At kasama na natin sa ating praise and worship team. Amen. Si Ate Lu Herrero, yun, you may visit us. Join us po on November 9 sa ating celebration. Pinabati rin natin sila Ate Nika, and of course, si Sister Maylene. Kung kayo po ay nasa Pilipinas on November 9, masaya, makasama namin kayo. Salamat po once again, Sister Maylene, sa inyong napakatagal ng pakikiagapay sa ating gawain. Of course, binabati rin natin si Ate Jackie. Ano na natin yan church worker na natin. Churchmate. Sister Lori Amistad, maraming salamat po for joining us tonight. Brother Sonny Bon, Sister Daloy Gnosis, Sister Lilibet Ignacio Cristobal, maraming salamat din kay Sister Fe Sulaina Mapala. Of course, kay Ate Ellen Mateo Lucito, kay Nanay Carmelita Mendoza Hanoras. Sa tingin ko darating si Nanay Carmelita. Dinideklara ko na yun. Nanay, kung available kayo November 9 na. Sister Marinel Portelo Flores. Dapat nandito Sister Marinel. Of course, hello din kay Sister Ana Darek Shikawa. Kung kayo ay narito, kasi from Japan pa si Sister Ana, please join us November 9. Si Teacher Nelly kasama natin tonight. Hello po, Teacher Nelly. Ang bilis na parang last Tuesday lang magkakasama tayo kumakain ng ramen, And hello kay Sister Sally Geronimo Ray. Of course, kasama natin sa November 9. Yan sila ni Brother Joel. Brother Howard Cruz, maraming salamat po for joining us. Sila rin ay anniversary on November 9 Hello kay Pastora Donna Cruz. Pinabati rin natin. Brother Eric Jason El Posar. Magandang gabi po sa inyo. Sister Beth Dimla. Sister Linglen Makaraig. Maraming salamat po for joining us tonight. Nandyan din. Ang dami nila. Sister Marisa Remo Paganpan, sila Ate Amel Flores, Sister Maria and James Kazui. Maraming salamat po kasama namin kayo tonight. Nandyan din si Brother Ricky. Sila Ate Anding, hindi ko nakikita. Nandyan yan. At si Nice, nanonood din. At si Brother Alan. So mga kapatid, maraming salamat po for joining us tonight. At dalayan ko po na napagpala kayo. At talagang napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Mahal na mahal kayo ng Diyos. At patuloy po natin pagsaluhan ng ating mga pagpapalang ito sa pamagitan ng ating pag-aaral every Tuesday night. So please, kung kayo po'y naniniwala at napapagpala sa ating mga pinag-uusapan at pinag-aaralan, please paki-share yung ating broadcast. Nang sa gayon, marami pong taong makaalam, pinagpala na pala sila. Nang sa gayon, ang mga taong ito ay lalong lumapit sa Panginoon at hindi naman budol. Alam mo, marami pong mga nababalitaan natin ngayon. Ang dami ng loloko, hindi naman lahat ng contractors. May ilan po mga contractors nanloloko dahil hindi nila alam na sila po'y pinagpala at mahal na mahal ng Diyos. Kaya po kinakailangan nilang marinig ang Ebanghelyo. At kawawa po ito, yung mga kanina ng pagdinig sa mababang kapulungan. Nakakaawa Bagaman sila po'y gumawa ng kasalanan, talagang kinakailangan po nilang pagdusahan ito. Kasi hindi sila matututo. Pero ang gusto ng Diyos ay hindi sila nagkakasala. Kaya kailangan po nilang marinig ang salita ng Panginoon. Kasi ang pagkakasala po ay may repercussion yan. May pagdurusa talaga. Nakakaawa pag pinapanood sila. Pero yun po talaga. Yan ang bunga ng kasalanan Actually, hindi bunga. Yan ang consequence ng kasalanan. So, dalayan ko po ang ating pong broadcast ay makaabot pa sa mas malayo pang lugar. Nang sa gayon, ang marami pang mga unbeliever ang mga makaparinig. Nang sa gayon, kapag sila pinakapakinig na ng palataya, ay sumampalataya na sa Panginoon. At kapag sila po'y tumawag sa Panginoon, hindi po sila bibiguin ng Panginoon. Sila po ay katatagpuin ng kanyang kaligtasan. Amen. So once again, sa ngalan po na aking buong pamilya, sa ngalan po ni Yani, ni Mami Jo, at ng ating technical director si Kuya Aves, nagpapasalamat po kami sa inyong pagsama sa amin every Tuesday night. At ngayong gabi, of course, nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, that's you. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye.